Abigail, don't, he said in between of our kisses. Why? I asked. Please don't. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko ngayon. When I heard that, mabilis ko siyang tinulak pahinga sa humbunginan. Pumatong ako sa kanyang ibabaw at mabilis yung ko para mahalikan siyang muli. Ang ungol sa kanyang bibig ang napapatas ang balahibo ko. Abigail! And the way he calls for my name, it sounded like music to my ears. Dahil sa hindi nila napigilan ng mga damdamin, nagpaubaya si Abigail. Pagkatapos nangyari sa kanila. Tired? He asked. Tayong pagtangulang naging sagot ko sa tanong niya. It was indeed tiring but it felt good. He's the one who put my bra back on. Inayos siya rin ng pagkakasuot ng dress ko. The sun is rising, he whispered into my ears. Nakayaka pa rin ako sa kanya. Marahan ako nagkakantantigan sa silangang bahagi ng kalangitan, pinagmasdan na nakakasilaw na liwanag. Hindi pa rin ganoon kaliwanag sa paligid. Malamig pa ang hangin na humahaplos sa aming mga balat. Umayos ako sa pagkakaupo sa kanyang kandungan. Pinagmasdan ko siya sa kanyang mga mata. Close your eyes, I told him, and it did. I held his face and kissed his forehead. Thank you for letting me experience seeing the sunrise. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, mabilis niyang tinawid ng aming pagitan at muli niya ako siniil ng halik sa labi. I love you. Pagbalik namin sa bahay, kumain lang kami at naligo. Pagkatapos, nagtungo na kami sa bayan para mamili ng canvas na gagamitin ko. Pagpark na ng kanyang sasakyan, bumaba na rin kaming dalawa. Bawat taong nadaraanan namin dalawa napapalingon sa kanya, lalo na ang mga babae. Meron pang masyadong malagkit kung tumingin. Naiinis ako pero hindi ko pinahalata. Lumapit naman siya sa akin at marahang nilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Lumingon ako sa kanya. Para alam nilang sayo ko. Nakagat kong aking ibabang labi para pigilan ang aking pagiti. Kililig ka, no? He teased. Umiling naman ako agad. No! You can't hide it, Andra. You're loving what I'm doing. No! Nang matanaw ko isang bookstore, tumakbo na ako palapit doon. Si Jada naman wala nagawa kundi sundin ako. Pagpasok ko sa loob, napansin kong walang tao maliban sa isang lalaki na nasa register area. Lumapit ako agad doon para magtanong kung saan parte ng bookstore makikita ang canvas. Hello? Saan makikita rito yung canvas? Napayo ko ang lalaki at mukhang nagko-compute. Canvas can be seen over... Hindi niya natapos ang kanya sasabihin dahil pag-angat niya ng kanyang tingin na makita niya ang mukha ko'y napatigil siya sa pagsalita. Tinignan ko rin siya. The guy is handsome enough. His face is the kind of beauty that don't belong here. Bagay sa kanya maging isang artista. Have we seen each other before? He suddenly asked. Kumunot ang noo ko at umiling. No, I don't think so. You look familiar to me. Hindi naman ako nakasagot. Why would I tell him? I'm sure we haven't met yet, I said. Tumalikod ako para hintayin si Jaden, and when he came in, nakita ko ang panalaki ng kanyang mga mata na makita ang taong nasa register area. Kuya Jake? Muli ako lumangon sa lalaki nagsalita. Sigurado ako tamang pagkakarinig ko. Tinawag niyang kuya si Jaden. Are the two of you cousins? Relatives? The two of them silenced. Nagpatuloy pa rin sa paglalakad si Jaden hanggang makalapit siya sa akin. His hand immediately landed on my waist. Bumaba ang tingin ng lalaki doon. His eyes were fixated on Jaden's hand on my waist. I didn't know you're back, the guy said. Jaden smiled at him. Well, surprise, brother. I am finally back. I don't understand. I know that you're related, pero hindi ba sabat masaya ang magkapatid kapag nakita silang muli? It is like a mini reunion, pero bakit mukhang pareho silang hindi masaya ngayon? I need a canvas. Abigail, my girlfriend, needs it for her project. Maraing tumitig sa akin yung lalaki. Girlfriend, ha? He said in a low tone while nodding. Over there. Itinuro ang pinakadulong shelf sa kaliwang bahagi ng bookstore. May I know your name? Lakas loob kong tanong. He seemed surprised because of what I said. Yeah, sure. I'm JC. JC Luis Asuncion. Jaden Asuncion's half-brother. I gave him a light nod before I dragged me to the corner where I could find a canvas. Pero bago pa ako tuluyang umikot sa parting iyon ng bookstore, nilingon ko muli ang dalawa. I saw the two of them talking in a very serious way. You haven't told me about your half-brother. Lakas loob kong sambit habang naglalakad kami, papasok ng bahay. Kanina ko pa siya gustong kausapin tungkol sa bagay na yon. Okay naman siya kanina pero nagmula nung ilabas kami ng bookstore, nagsimula na siya maging tahimik. And I don't know what went wrong. Sigurado naman ako hindi ako ang problema. Maybe something happened about him and his brother, and he is not telling me because he doesn't want me to get involved. He stopped on walking and looked at me. You never know anything about my family, he said as a matter of fact. Yeah, but I know Janina, your older sister. His expression suddenly went black. Parang meron siyang naisip at bigla siyang nilanoon sa kabilang dimensyon. Jaden?
Nang hawakan ko siya sa braso, saka siya muling tumingin sa akin. Sorry, I was lost. Yeah, about JC. Well, I plan to tell you about him. Kaso, nauna kayo nagkakilala bago ko pa nasabi sa'yo na meron akong half-brother. He looks like he's telling the truth. That's why I did not ask more about it. Na makapasok na kami sa loob ng bahay, agad niyang dinala sa kwarto ko ang canvas at iba pang gamit na pinili namin sa bookstore. Nasa likuran niya ako at nakamasid lang ako sa bawat kilos niya. Okay na ba ito rito? Tipid na tangulang ang sinagot ko sa kanya. Ngumiti naman siya sa akin. Ako mang lalabas na siya nang hawakan ko ang kanyang braso. Hindi na siya palapit sa akin para yakapin. I don't know what's going on inside your head, but I am here. You can tell me secrets. I know how to keep secrets. His arms wrapped me with a tight hug. I know, and I'm glad you're here now beside me. I tapped his back before I freed him from my arms. Nang lumabas siya, saka ako naglakad palapit sa lamesa kung saan naroon ang mga gamit na pinamili namin. Whenever I looked into it, I'm seeing my subjects in the painting that I want to create. The man who is standing while watching the sunrise, and it is Jaden. Buong hapon ako nakulong sa kwarto dahil sinimulan ko na ang painting. Nung una nahihirapan ako dahil hindi ko alam kung paano ako magsisimula, kung saang bahagi ng canvas ako magsisimulang maglalagay ng kulay. Ngunit ng kalaunay nawala na rin ang kaba ko at ngayon nangangalahati na ako sa nagawa ko. Isang marahang katok sa pinto ng kwarto ang narinig ko. Pasok! Saad ko habang patuloy lang sa aking ginagawa. Pagbukas ng pinto, nakita ko si Jaden. May dalang tray ng pagkain. Nagdala ako ng pagkain. Hapunan na ba? Sanali akong dumungaw sa bintana at napansing madilim na nga. Binaba akong hawak na paintbrush sa tabi saka sa mabilis lumatiyo. Why did you get up? Kumunot ang aking noon na marinig ang kanyang sinabi. Siyempre, kakain ako. He smiled. Well, you can eat while you're painting. Paliwanag niya. Natawa ako sa kanyang sinabi. Paano ko gagawin yun? Dalawa lang naman ang kamay ko. Susubuan kita. Aniya sabay kindat. Ang feeling talaga nitong lalaki nito. Pasalamat siya, gustong gusto ko siya. Kung hindi, baka nasapa ko na siya kaharutan niya. No thanks, saad ko at saka umiling. I even raised both of my hands in front of him. May kamay ako. Hindi pa ako baldado. He chuckled. Alright. Hindi naman ako mananalo sa'yo kahit kailan. Basta't hugasan mong maigi ang kamay mo bago ka kumain. Sumaludo ako sa kanya bago mabilis na tumakbo patungo sa banyo. Nilinisan kong mabuti ang kamay ko. Inalis ko ang mga paint na nasa kamay ko. Hindi naman siguro ako mapapasma sa ganito. Pagtapos ko maglinis ng kamay, pinunasan ko na rin ito. Paglabas ko, nakita ko si Jaden. Nakaupo sa pwesto ko kanina habang nakatitig sa painting na ginagawa ko. Hindi pa yan tapos. Maybe I will be able to finish it by tomorrow. Pumihit siya ng upo at tumarap sa akin. He spread his arms wide inviting me for a hug. Nakangiti ako habang patuloy sa paglapit sa kanya. Umupo ako sa kanyang hita. Ikinawid ko ang aking braso sa kanyang batok. What do you think? Tanong ko at ngumuso sa painting. It's good. I can't wait to see its finished version. Marahan kong hinawi ang ilang piraso ng kanyang buhok na humaharang sa kanyang mata. Bakit ang gwapo mo? Dahil sa sinabi ko, pinaningkitan niya ako ng mata. Humalakak naman ako. Kaya ang dami matang sumusunod sa iyo kanina sa bayan kasi ang gwapo mo. Umangat ang sulok ng kanyang labi at maya-maya, umiwas siya ng tingin na para bang nahihiya. Masasabi ko lang na gwapo ko kapag patay na patay ka na sa akin, Andra. Mahina akong tumawa sa sinabi niya. Humugot ako ng malalim na hininga at tumayo na. Siya nga pala, bukas wala ako rito. Aalis ako para i-process ang mga papeles sa lupa na pagtatayo ng bar dito sa Siargao. Okay lang ba sa'yo na maiwan kita rito? In the next following days, I'll be busy as well. Oo naman, okay lang ako rito. Tsaka isa pa, hindi naman ako lalabas ng bahay mo dahil marami akong gagawin. Tungkol pala sa design sa napili mo, can you give it to me? Baka may maisip akong dagdag sa plano. Baka lang naman. Kinuha ko ang tray at nagtungo sa maliit na table. Sigurado ka ba magiging okay ka rito? Tumango ako sa kanya. Bakit naman hindi ako magiging okay? Pansin ko naman na nirerespeto siya ng mga tao dito sa San Isidro. Ibig sabihin nun walang maglalakas loob na pumunta sa mismong bahay niya para lang manloob. I know I'll be safe here. Kinabukasan pagkagising ko, wala na si Jaden. Tanging maliit na sticky note na nakadikit sa bedside table ko ang aking inabutan. He is really a caring person. Nakapagluto pa siya bago siya umalis. Minsan natatawa na lang ako sa sarili ko eh. Among us, he has the power to command me to do something. Pero nangyayari, ako nag-uutos sa kanyang gawin ng mga bagay na gusto ko. Kahit mga simpleng bagay lang, he doesn't look like a billionaire to me. Para lang siyang isang normal na taong masarap kasama sa bahay.
After I eat breakfast, nag-asikaso na rin ako ng aking sarili. Pagkatapos ko maligo at magbihis, nagtungo ako para magtimpla ng kape. For some reason, coffee helped me to keep focus. Dahil sa sobrang pagiging abala sa aking ginagawa, I lost the track of time. Isang katok sa pinto sa labas na narinig ko at nagpahinto sa akin sa ginagawa ko. Kumunot ang aking noo. Was it Jaden? Pero hindi. Sigurado ako kung siya yun, mabubuksan niya iyon nang hindi ko makatok. Humugot ako ng malalim na hininga at tumayo. Sumilip ako sa bintana at napansing medyo madilim na ang paligid. Hapon na ba? Magagabi na. Hindi ko yun pinansin, ibig sabihin hindi pala ako nakapagtanghalian. Mabilis ako naglakad patungo sa pinto, sililip kung sinong naroon. My eyes widened when I saw who it was. JC? Tanong ko rito. Pagbukas ko ng pinto, nakayuko ito sa harapan ko. You're JC, right? The one that I've met in the bookstore yesterday? Marahan siyang tumango. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita ko ang pag-aalangan sa kanyang mga mata. Nandito ka ba para sa kuya mo? Tanong ko. Nagkamot siya ng batok. Maybe it is his mannerism. Pwede bang pumasok? Agad naman akong tumango. Niluwagan ko ang bukas ng pinto. Nauna akong pumasok sa loob. Anong gusto mo? Kape, tubig, or juice? Nothing. I just want to... Nang huminto siya sa kanyang sasabihin, muli ako lumingon sa kanya. You just want to... I asked in confusion. Sa totoo lang ha, ang weird ng kilos niya. May problema ba siya? I just want to ask you about something. Napaturo ako sa aking sarili. Ako? Anong itatanong mo sa akin? Bigla ako namang naging sagutan ni Jada ng kanyang nakatatandang kapatid na si Janina. Yun din ba ang gusto niya itanong sa akin? Kumpare lang ang habol ko sa kapatid niya? If it's about me being a... No, he interrupted. I don't care anything about your relationship with my brother. Gusto ko lang malaman kung talaga bang Abigail Hermosa ang pangalan mo. Nagsalubong ang kilay ko sa sinabi niya. He really confuses me big time. Na makita niya reaksyon ko, bumuntong hininga siya. You know what? Never mind. Baka nga talaga magkamukha lang kayo. I shook my head lightly. Hindi ko alam kung ano sinasabi niya. Hindi ko alam kung sinong tinutukoy niya. Teka lang, sino bang tinutukoy mo? Natahimik siya. A person who will be forever important to us. Her name is Gabriela. Pagkasabi ng mga salitang yon, mabilis na naglakad palabas ng pinto. Hahabulin ko sana pero biglang lumihistro sa isipan ko ang pangalang binanggit niya. It's the same name that I heard during Jaden and Janina's conversation before. I totally forgot about that. About the girl's name they keep on repeating. Pero ngayong nabanggit na naman ito, pakiramdam ko, hindi ko rin maaalis sa sistema ko. Ilang minuto nang lumipas magmula nang umalis sa JC, pero nakatayo pa rin ako sa may pinto ng bahay at nakatanaw pa rin ako sa labas. I swallowed the bile in my throat and stepped backward so I could close the door. Humugot ako ng malalim na hininga, naglakad patungo sa living room. Imbes na bumalik ako sa kwarto, na isipan kong umupo sa may sofa. Doon na ako inabutan ni Jada nang dumating siya. Hey baby, are you okay? Nilingon ko siya. Tumikim muna ako bago nagsalita. Yung kapatid mo palang si JC dumaan dito. I saw the immediate panic in his eyes. Ibinaba niya ang bag ng laptop na dala niya sa lamesa. Mabilis akong dinaluhan. Did he say something? Ano raw ang sadya niya rito? Nagkibit balikat ako. Hindi ko alam. Tinanong lang niya ako kung Abigail Hermosa ba talagang pangalan ko. May sinabi rin siya tungkol kay Gabriela. Kumunot ang kanyang noo. And I look somewhat similar. I don't know. Umalis din naman kaagad siya. Tatanungin ko pa nga sana. Inabot ko ang kanyang kamay. I know I've asked you about her before but I didn't push it because he said that I have to know about her. Wala na nga sa isip ko ang bagay na yun eh. Ang kaso narinig ko ulit ang pangalan niya and I can't help but to get curious. Can you tell me now who she is? Para makampante na ako. He bit his lower lip and stood up. Akala ko bubelo lang siya. Nasasabihin din niya sa akin ang alam niya tungkol kay Gabriela pero hindi niya ginawa. Bagkos kinuha niya ang bag na naglalaman ng kanyang mga gamit at saka tumalikod patungo ng kanyang silid. Hey Jaden, tawag ko sa atensyon niya. Seriously, iiwan niya lang ako doon? Didn't he hear about my question? I am not in the mood to talk about her or talk about anything. I'm tired. Pagpasok nito, mabilis itong sinira ang pinto ng kanyang kwarto. Narinig ko pa ang pag-click ng lock nito. Naiwan ako sa living room, laglag ang balikan. That night, I went back to my room with less energy. Humiga na lang ako sa kama, tumitig sa kisame, hanggang sa makatulog ako. That night as well, I dreamt of something. Sa panaginip na yun, nalulunod ako. Malalim ang tubig. Sigaw ako ng sigaw pero wala nakakarinig sa akin dahil ang yacht na malapit kanina at abot ng aking paningin biglang naglaho.
Hinihingal ako nang bumangon sa kama kinaumagahan. Napahawak ako sa aking ulo nang maramdaman ko ang pagkirot nito. Pagbaling ko sa bintana nakita ko nagliwanag na sa labas. Dali-dali akong bumangon. What the hell? Umaga na ba? Nakatulog ba ako kagabi nang hindi kumakain? Mabilis akong tinapik-tapik ang aking pisngi habang nanatili ang tingin sa labas ng bintana. Sa di kalayuan may nakikita ko mga tao naglalakad. Ibig sabihin umaga na nga. Mabilis kong inayos ang aking itsura. Sinuklay ang aking buhok. Naghilamos sa tagpalit ng damit bago ako lumabas ng kwarto. Baka sakaling di pa nakakada sa Jayden. Nakakaya naman kung makikita niya akong suot ko pa rin ang damit ko kagabi. Paglabas ko ng kwarto napansin kong tahimik ang paligid. Dumiretso ko sa kusina dahil baka nandoon siya. Parang gaya ng kahapon. Lutong pagkain na tinakpan ng klosye lang ang naabutan ko. Pero wala siyang note na iniwan. I'm starting to feel lonely. That night he did not talk to me. Pagkatapos ngayon hindi ko naman siya naabutan. Mabigat ang aking loob na kumain ng agahan. Bililisan ko ang pagkain para makapagligpit na rin ako kaagad. Marami pa akong gagawin sa kwarto. Hindi ko natapos yung pinipinta ko kagabi kaya kailangan ko yung tuloy ngayon. Kahit wala ako sa mood at hindi stable ang emosyon ko, kailangan ko maging productive ngayong araw. Hindi pwedeng wala akong matatapos ngayon. Sa buong araw na yon, ginugol ko ang lahat ng oras ko sa pagtapos sa mga painting na nasimulan ko. Hindi na ako nag-lunch. Lumabas lang ako na isang beses para kumuha ng tubig at kape. Gabi na nang matapos ako sa aking ginagawa. Saktong patutulugin ko na ito na marinig ko ang ingay ng sasakyan sa labas. Pakiramdam ko tumalon ng puso ko dahil sa excitement. Nandito na si Jayden at sa wakas makikita ko na siyang muli. Dali-dali ako naglakad patungong pinto. Malayo pa lang siya, binuksan ko na ito. Kumunot ang aking noon na makitang may isang taong umaakay sa kanya papasok ng bahay. It was Pio, his driver. Magandang gabi po. Bati nito sa akin habang inaalala niya si Jayden na lasing ngayon. Nakapikit na ito at gumagewang sa paglalakad. Niluwagan ko ang pagkakabukas ng pinto para makapasok silang dalawa ng maayos. Miss, pasensya na ho kayo kay sir ha. Nalasing ho eh. Hindi ako nagsalita. Pagpasok ni Pio sa silid ni Jayden, maingat na itong inihiga sa kama. Sabay kaming lumabas. Nagpasalamat pa ako sa kanya. Nang akmang lalabas na siya, doon ako nagkalakas ng loob magtanong. Pwede ko bang malaman kung sinong kasama niya na naglasing siya? Ngumiti ng tipid si Pio. Huwag po kayo mag-alala. Kami ang kasama ni sir nung uminom siya. Hindi kasi talaga umiinumin ng sobra. Nagkataon lang ngayon. Tumango ako sa kanya at maling nagpasalamat bago siya tuluyang umalis. Pagkasara ko ng pinto, dumiretso na ako ng silid ni Jayden para sikasuhin siya. Sa totoo lang, di ko alam ko anong unang gagawin. Hindi ko maiwasang mataranta. Natatakot ako na baka bigla siyang sumuka sa kama niya. Kaya ang ginawa ko, kumuha na lang ako ng isang plangganang maliit. Iniwan ko to sa ibaba ng kanyang kama para madali ko to makukuha kapag sumuka siya. Kumuha rin ako ng bimpo at binasa ko iyon. Nilagyan ko ng bath soap, binanlawan sa kain ginamit pa muna sa kanya. Narinig ko ang kanyang mahinang ingay habang pinupunasan ko ang katawan niya. Ganito pala siya malasing. Para siyang bata na kailangan alagaan. Nang masiguro kong malinis na ang kanyang katawan, pinalitan ko rin ang kanyang suot na damit na pambahay para mas guminhawa ang kanyang pakiramdam. Halos isang oras at mahigit din na nagugol ko sa pag-aasikaso sa kanya. Tatayo na sana ako pero bigla niyang hinawakan ang braso ko. He was whispering something. Kailangan ko pang ilapit ang tenga ko para marinig ang sinasabi niya. Gabriela, I'm sorry. Kumunot ang aking noo. Nanaginip pa siya? Hey, I'm not Gabriela, I replied. Sorry, hindi kita natulungan. Sorry if I was scared back then. Sorry. And then he started sobbing. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng mga oras na yon. Maybe he is really dreaming at the moment. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Inalis yun sa pagkakahawak sa braso ko. I tapped his shoulder and stood up. Kung sino man si Gabriela, talagang napakaswerte niya. She must really be his first love. I spent the night painting. For some reason, I'm starting to think of Gabriela. Is she pretty? There's a part of me wanting to paint her. Ang kaso, hindi ko naman alam ang kanyang itsura. Or maybe I know since I saw it before on Jayden's phone, but I totally forgot how she looks like. It was 4 in the morning when I decided to rest. Kaya nagising ako kinabukasan ng tanghali. Expected ko nang wala na si Jayden noon. Patungo ako sa kusina kahit wala akong makikita roon. Walang pagkain, walang lutong kanin. At para sa akin, okay lang yon. Naintindihan ko dahil nalasing siya kagabi. Di siya nakapagluto dahil mas kailangan niyang unahin at trabaho. Matanda na rin ako. Kaya ko na magluto mag-isa. Marami rin namang stock na pagkain sa fridge. Nagluto ako ng pagkain na sapat lang para sa akin. Kumain na rin ako pagkatapos.
Nabanggit sa akin ni Jaden noon na meron darating para maglinis ng bahay. Pero ilang araw nang lumilipas, wala pa rin pumupunta. Naisip ko maglinis na lang muna habang wala pa ako samad sa pagpipinta. Kumuha ko ng walis at taspan sa maliit na divan na matatagpuan sa likod ng bahagi ng bahay. Ingat na ingat pa ako dahil baka merong ahas sa loob niyon. Mahirap na't wala akong kasama dito sa bahay. Marunong naman ako maglinis. Kahit may mga kasambahay kami, palagi pa rin akong tinuturuan ni Yaya Gina sa mga gawaing bahay. Di naman daw kasi dapat iasa palagi sa helper ang paglilinis. Bawat sulok, pinilis at talampaso ko. Nasa living room na ako naglalampaso na meron akong masilip na bagay sa ilalim ito. Kinuha kong phone ko sa aking bulsa para ilawan yon at makita ko na mabuti ang bagay na naroon. Kumunot ang noo ko sa aking nakita. Hugis parihaba ito. Kung hindi ako nagkakamali, isa itong photo album. In-stretch ko ang aking kaliwang kamay. Tuloy na rin akong dumupa para makuha ko yon. Nang maabot ko ito'y mabilis kong hinila palabas. Bumangon ako sa pagkakadapa, umayos ng upo sa sahig. Hingal na hingal man, hindi ko inalintana. Mabilis kong kinuha ang photo album, balot na balot ng alikabok. Pinagpag ko muna yon dahil di kinaya ng ilong kong amoy ng alikabok. Pagbukas ko nito, bumungad sa akin ng mga litrato ng dalawang bata. Isang batang lalaki at batang babae. Sa ilang litrato naman meron silang kasama sa litrato na isang medyo matangkad na lalaki. Yung dalawang bata, sa inunahan, halatang magkaedad. Tapos yung lalaki nila sa sunod ng mga larawan, mas matanda sa kanila na ilang taon. Nang pag-aralan kong mabuti ito, napansin ko ang pagkakahawig ng mas matangkad na lalaki kay Jaden. Kung siya yung mas matanda, sino naman tong dalawang mas bata sa kanya? Tinignan ko pa ang ibang larawan. Nakitang meron na silang kasamang adult sa mga larawan sa hulihan.